Ayun. Merry Christmas, 6:08 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Ay, magandang umaga. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga rin ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Araw tayo ngayon ng Pasko, Wednesday, December 25, 2024. Ayun ho ay Christmas Day para ho sa marami sa atin. Of course, happy holidays para ho sa lahat ng mga kababayan nating nag-enjoy na kanilang mga bakasyon, family day, mga gathering ho, mga reunion, ayun. Kung kayo man ho ay mga nasa biyahe pa o kung hindi man ay mga nasa terminal, yung mga na-stranded ho mula pa ho nitong weekend, kamalas-malasan nyo man ho, kasama nyo pa rin ho itong programang DZRH 2x2 hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Sa ngalan ho ni na Katunying, Anthony Taberna at ka Jerry Baha. Tuloy ho tayo sa balitaan, syempre mga talakayan at of course mga pagbibigay ho ng mga latest happenings ho sa buong Pilipinas at around the globe para ho sa inyong lahat sa Paskong Balagong edisyong ito. Ating programa ho ngayong umaga sa ngalan ho ng DZRH News Center at lahat ho ng ating mga kasama ho sa buong DZRH Network nationwide ho ito ha. Magkatiisan ho tayo. Ito po si Edniel Parrosa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at ka Jerry. Dos por Dos. Medyo nangangapa ho tayo dito pero sige, simulan na ho natin itong balitaan para ho ngayong araw ng Christmas. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Simulan natin ang programang DZRH 2x2 ngayong panahon ng Pasko, araw ng Christmas, sa pamamagitan ho ng pinakamalalaking balitang hatid ng ACS Balita. ACS Balita. Ang pagdiriwang daw ho ng siyam na araw ng simbang gabi naging mapayapa
Ayon sa Philippine National Police, ACS Balita. Wet Christmas nararanasan ngayon sa bansa dahil sa shear line. Ayon sa Pag-asa, ACS Balita. mga Pilipinong umaasa sa Merry Christmas o magiging masaya itong araw ng Pasko bumaba. Ayon sa social weather stations, ACS Balita. Pasko sinalubong sa mga terminal at evacuation centers ng ilan nating mga kababayan. ACS Balita. Ano ka lang 2025 national budget ganap ng maisa sa batas sa susunod na linggo. ACS Balita. Pag-deploy ng Estados Unidos ng missile system, kinabahala. ACS Balita. 3 sundalo naman sa Basilan, Tinambangan, patay. ACS Balita. Yan ang headlines ng ating ACS Balita ngayong araw na ito ng Miyerkules sa 25 sa buwan ng Abril, taong 2024. ACS Balita. Sa ngalan ho ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, makakasama nyo ho hanggang alas 8 ho ng umaga. Ito si Edniel Parusa. ACS Good News. Simulan natin ang balitaan sa pamamagitan ng mabuting balita. Good news. Pilipinas, sinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang sambayanang Pilipino na mamuhay ng may kabuluhan at may layunin. Sa Christmas message ng Presidente para ngayong araw, kaniyang ipinunto ang tunay na diwa ng Pasko na pwede umanong may pagdiwang kahit sa simpleng mga paraan sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ng bansa. Hiling ng Pangulong, patatagin ang pananampalataya ng bawat isa at magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Hesukristo. Sa mensahe naman ni Vice President Sara Duterte, ngayon ding araw na ito ng Pasko, kanyang hinikayat ang lahat na magpatawad, maging bukas palad at maging mapagmahal. Paalala ng Vice President, gawing inspirasyon at halimbawa si Kristo sa pakikipagkapwa, hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa araw-araw. ACS Good News. Hinimok naman ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang lahat ng mananampalataya na magkaroon ng bukas na puso at pag-iisip, hindi lamang ng bukas na tahanan. Sa kanyang homily sa simbang gabi, nanawagan si Cardinal David na buksan ang kaluluwa at patuloyin ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Hinikayat din niya ang lahat ng mananampalatayang Katoliko na huwag hayaang mawala ang kanilang tiwala sa tao dahil sa mga masasamang karanasan. Punto pa ni David, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa mundo hanggat hindi natututunan na wasakin ang mga pader ng hidwaan, maging yung mga alitan sa isa't isa, batay sa kulay, lahi, kasarian, estado man sa buhay, o maging sa relihiyon. ACS Good News. Pangkalahatang naging mapayapa ang 9 na araw na isinagawang simbang gabi para sa mga Katoliko sa buong Pilipinas. Sa report ng Philippine National Police, tanging ang nangyaring rambulan ng mga kabataan sa St. Gabriel Archangel Parish sa Caloocan noong weekend ang naitalang kaguluhan sa gitna ng tradisyonal na simbang gabi. Kahapon lang may riot na inireport si Boy G dyan sa Maynila. Sabagay kasi tapos na raw yung simbang gabi nun. Hindi na binilang ng PNP. Hindi rin naman daw direktang nakaapekto sa mismong mga misa at wala rin katulad na kasong nakagulo sa simbahan at mga nagsisimba. ACS Balita. 6:16 ng umaga. Gising na ho para ho sa mga may maaga hong mga lakad. Ayan, may mga family gathering ngayon, mga reunion. May mga travel pa rin. Ngayong araw na ito ng Christmas, naging maulan ang pagsalubong ng mga Pilipino sa araw ng Pasko ngayong taon. Hanggang ngayon, maulan pa rin ho sa kakalsadahan. Ayon sa DOST Pag-asa, hindi naman isang bagyo ang nagdudulot nito, kundi yung umiiral daw na shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Sa huling abiso ng Weather Bureau, inaasahan ang wet Christmas hanggang bukas ng tanghali, December 26 sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at malaking bahagi ng Bicol Region. Gayun din, wet Christmas na ang nararanasan ngayon hanggang bukas dito sa Metro Manila. Samantala, ang natitirang bahagi ng Pilipinas ay makararanas naman ng magandang panahon na may paminsan-minsan lang at isolated rain showers
thunderstorm. ACS Balita. Nagdeklara naman ng state of calamity sa bayan ng Baco, Oriental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na mga pagwalang dala ng umiiral pa ring shear line. Ginawa ito sa bisa ng resolutional number 290-2024 bilang tugon sa anilay matindi ng pinsalang naidudulot ng mga pagbaha sa lugar at mga magdamagang buhos ng ulan. Sa ngayon, pinakikilos na ng lokal na pamahalaan ng Baco ang kanilang disaster response offices upang makapagbigay ng agarang relief goods sa mga apektadong residente. Ayon sa pamunuan ng LGU, sumasapat pa naman ng relief tubig at medical supply sa mga residenteng nararatili sa evacuation centers. Sa deklarasyon ng state of calamity, mabibigyang kapangyarihan ng LGU na makakuha ng emergency funds para sa rehabilitasyon ng mga apektadong mamamayan at sa pagtitiyak na rin ng sapat na supply sakaling lumala ang sitwasyon. ACS Balita. Isolated na rin ang 5 barangay sa may Del Gallego, Camarines Sur dahil sa binahang spillway. Kasabay ito ng paghahanda ng iba't ibang lugar ngayong Kapaskuhan. Naku po, ayon sa Pag-asa, shear line pa rin o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Bicol region. Dahil dito, isang bayan sa Oriental Mindoro ang isinailalim na sa state of calamity. ACS Balita. Aabot naman sa 14,200 individual ang nagdiwang ng Pasko sa evacuation center sa Western at Central Visayas region. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang mga bakwit ay mga apektado ng bulkang Kanlaon o pag-aalboruto ng bulkan sa Negros Province. Nakakalat ang mga ito sa may 32 evacuation centers. Samantala, sinabi naman DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng ahensya, bukod sa 14,000 individual o katumbas ng 4,400 na pamilya, ay may karagdagan din 7,000 pang residente ang apektado rin ng Kanlaon. Ngunit mas piniling manirahan sa bahay ng kanilang kaanak o mga kaibigan. ACS Balita. Ilan pa hong mga balita sa ACS Balita dito pa rin sa DZRH 2x2 ating pagbabalik. Oras 6:20 sa tindahan ni Aling Nelia. This time check is Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ACS Balita Edition o Christmas Edition ng ACS Balita. Ngayong araw na ito ng December 25, 2024. Minus ka, Jerry Bat, Anthony Taberna. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Puntahan natin ang Divisoria Market dyan sa lungsod ng Maynila. At yung mga katabing mga stalls, syempre pag ganitong panahon talagang dinadagsayang mga yan. Kaya lang, wet Christmas tayo ngayon Boy G. Basa ngayon ang mga kalsada. Marami pa rin ba ang nagpuntahan dyan sa Divisoria? RH29 Boy Gonzales. Boy G, good morning. Good morning, Ninong Edniel. Napakaluwag ng kalsada ngayon dito sa Claro Merecto sa Divisoria. Dahil sa magdamag umulan, pero hindi naman kalakasan ngayon, maambon lamang ngayong oras na ito sa Divisoria. Napakalinis at napakaganda ng Divisoria ngayon. Dumating ako rito, ay mukhang maagang nahakot ng mga tauhan ng DPS at ng Lunel, yung mga street sweeper itong Divisoria dahil sa kalsada, dahil sa pagdating ko rito alas 6 pa lamang, talagang napakalinis na. At siyempre nag-uwian na yung mga vendor na dahil pagsalubong kagabi ng Pasko, napakaluwag ngayon at yung iba nasa bahay lang, kaya yung mga ninong at ninang sigurado ay aabutan ng mga kanilang mga inanak. Yung Alam ko na yan. Hindi makakalabas, umuulan Alam ko na yung style mo, Boy G. Kala mo, kunwari, masipag ka't lumalabas sa madaling araw ng Pasko Alam ko na yan.
May tinataguan ka. Duty tayo, duty. Oo, At ang pares tayo. pinuntahan ko ritong lugar ay yung Blooming Street Market, Abad Santos, napakaluwag talaga dahil sa magdamag ng umulan. At siyempre, sa ganitong oras, ay wala pa yan. Ang mga inaasahan pa yan, mga bandang tanghali. Meron pa rin mamimili dito sa Divisoria kasi siyempre yung iba ay nakakuha ng mga aginaldo sa kanilang mga ninong ay bibili pa rin yan ng mga gamit o mga laruan damit Yung- dito sa Divisoria. Oo. At Boy. maluwag yung lahat ng kalsada na dinaanan natin at palagay ko wala pang mga insidente. Nag-monitor ako sa mga insidente ng mga aksidente sa kalsada. Mhm. Sana wag na dahil sa madulas yung kalsada. Ingat yun sa mga motorista, lalo na yung mga motorcycle rider dahil sa basa ang kalsada. Boy, Yan ang sitwasyon natin. tinitignan namin itong mga kuha mo ngayon, no? Ngayong umaga. Talagang ang linis to ng Divisoria. Parang nakakapanibago. Kapag ganitong Oo. araw. Kasi tama ka, di ba? May night market ang Divisoria. So, May night market ang Oo. Divisoria. Siguro yung iba, maagang, yung iba hindi Mag-pack up. nagtinda. Pero yung iba pa rin, siyempre, yung mga kakainin, yung mga paninda, gulay, karne, ay, pero pagdating ko rito kanina lang, ay talagang napakalinis. mhm. Itong kahabaan ng Divisoria. Mula dyan sa may Asuncion, hanggang dito sa may Juan Luna, pero may mga bukas pa rin mga store dito sa mula Juan Luna, Dagupan, yung pinaka-center island niya, at yung gilid, yung ginawang store dyan dahil sa pinagbigyan niya para ngayong holiday season sa mga vendor. At napakaluwag naman sa mga oras na to. At mamaya mag-iikot tayo para malaman natin ang kaganapan dito. Hindi lamang dito sa Divisoria, Blooming Street, dyan sa area ng Quiapo. Ngayong December 25, Yun. Christmas, at talaga yung mga ninong, Ninong Boy, manda na kayo. Maya, pupuntahan na kayo ng mga inaanak nyo. Siyempre, nakaredy na yung mga ampaw nila dyan. Ninong, Ampaw. Nagbibilang ako dito eh. 1, 2, si Kapitan Kise, si Boss Greg, Boss Francis, si Yuel. Ayan, si Tina, si Ayun, Ivan. Ito, si Billy Aba. Boy. Ikaw na magbilang. Ang sisipag nyo Ikaw na magbilang. Ilang kayo lahat? Ayun, yun, binagay ko pangalan. Extrahan mo, yung mga kasama natin sa TV. Tsaka yung mga gwardiya rito. Yan Oo. Oo. Wag na yung ano Yan yung, Boss Boy. Wag na yung 3-4-100 na pinakita mo kahapon. Wag yun. Iba yun. Uy, mabili yun Mabili ba yun? Mabili yun Oo. Oo, talagang sinampo lang pa sa atin, talagang hinahatak niya kung matibay o hindi. Talagang matibay naman. Niloloko ba kami mura na. May komisyon ka ata ron eh. Pagka napunta ako dyan, nagbebenta ako dyan, ibig sabihin yun. Ayun na. Yun yung paninda ko. Yung mga power bank pala yun. No? Boss Boy, balik ka mamaya kapag nakaikot ka sa kabila. Mag-ikot-ikot tayo dito sa iba't ibang lugar sa Luzon ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. ACS Balita. Mula dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy din ho ang atin hong balitaan hanggang sa mga probinsya. Mayroon daw halos kalahating milyong pisong halaga ng syabong nasamsam sa isang high-value target ito dyan sa may Apalit, Pampanga. Napakasipag din ni ni Police RD ng Region 3, Miss Grace, si General Baranan. Merry Christmas General. Si Grace Ansano, RH25. Grace, magandang umaga. Magandang morning, Merry Christmas. Isang high-value individual ang inaresto ng otoridad Dakong alas 11 o mag-aalas 12 ng ating gabi sa bisperas ng Kapaskuhan. Matapos ang isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Pampanga Police Provincial Office at ng Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Apalit Municipal Police Station sa Barangay San Vicente sa naturang bayan. Nakumpiska mula kay alias Del ang humigit kumulang na nasa 63 grams na
Ito ay suspected nga na shabu at may street value na mas halos nasa kalahating milyong piso. Kasama rin na kumpiska ang isang kalibre na baril at isang magazine, gayon din ang 4 na mga balas. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 11 ng Republic Act 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at ang Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa kabila ng pagking-abala ng lahat ngayong holiday season, tuloy ang kampanya ng PNP dito sa Central Luzon laban naman sa mga illegal na gawain, lalo na rin sa droga. Yan ang ating update. Miss Grace? Yes. Oh, speaking of kampanya sa Region 3, maliban sa illegal drugs, kilala rin yung region na yan sa manufacturing talaga ng paputok ba? May apela yung may apela yung mga lehitimong manufacturers na tutukan yung online na bentahan ng paputok. Mukhang dyan sa Region 3, kamusta naman ang mga operasyon dyan? So far, bali, simula nang pumasok itong noong Lunes, ay nakapagtala ng isa na nahulihan nga sa online selling dyan nga sa Santa Maria, Bulacan. Halos na sa higit 300,000 piso ng mga illegal na mga paputok yung nakuha rito. So mula doon, siguro natakot yung ilan na may gagawa nun, wala na tayong nakuha pa na report na ganung mga illegal. So yan kasi. Miss Grace? Nawala? Nako, kausap pa natin si Miss Grace. Linawin natin sa mga kababayan natin. Lalo pat importante ito sapagkat ngayon December 25. So we expect na from now on hanggang sa from today hanggang sa January, ayun. Mas malapit na yung talagang talamak na yung bentahan at lantaran na yung magiging bentahan ng paputok. May apela yung manufacturers ng mga lehitimong pyrotechnic ba sa Philippine National Police sapagkat medyo madami na rin nagagamit na rin yung online platforms para sa bentahan nitong paputok. Ang binabanggit ng PNP, kahit pala yung mga paputok, Kapitan Kises, na yung mga paputok na lehitimo ba, yung hindi kasama doon sa mga bawal na paputok, kapag ibinenta mo yan online, ikaw pala ay huhulihin ng kapulisan. Yun pala yung batas doon. Bawal yung transport at bawal yung bentahan ng paputok online regardless kung yung materials mo mga kasama doon sa pinagbabawal sa ilalim ng batas. ACS Balita. Babalikan natin itong pinag-uusapan natin. Of course, kasama natin mamaya si Edwin Duque sa Kamanaba at ilan pang mga balita sa ating pagbabalik. Oras, 6:35 ng umaga. ACS Balita. Puntahan naman natin ang sitwasyon dyan sa Northern NCR dahil nakaranas pa rin tayo ng wet Christmas. Galing akong QC hanggang dito sa May South. Basa lahat ng kalsada. Punta naman natin ng norte, nandoon si RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Good morning, Angel. At yun ang inaasahan natin ngayong umaga na makikita natin yung mga kabataan o mga bata sa lansangan. Pero kahit isa, wala pa tayong nakikita, no? Dahil nga dito sa patuloy na pabugso-bugso mga pagulan, bagamat hindi ito malakas, ay nakakapekto pa rin ito doon sa maring kasiyahan o yung mga imbis na magpapasyal yung mga bataan ngayon. Pero dahil maulan ay wala tayong gaano nakikita sa lansangan. Tahimik yung kapaligiran. Kagabi pa lang, Miguel, ay nakakaranas na ng malakas na ulan at kahit kahapon. Kaya marami yung halos punong-puno yung mga mall, yung mga may mga dapat masilungan dahil sila yung mga maagang namimili para paghanda ng Kapaskuhan. Pero dahil sa tuloy-tuloy na mga pagulan, Miguel, ay sana tatahimik na o kahihinto na para yung mga kabataang nangarap na mamasya, lalo na sa kanilang mga ninong at nina ngayong araw ng Pasko, ay maayos katuparan doon sa halos-halos isang taong paghanda nila para sa araw na ito. Sa ngayon ay
tuloy-tuloy naman yung may mga ilang bumibiyahe dito sa may bahagi ng monumento going to norte. No? At ang Victory Liner ay hindi huminto sa kanilang biyahe, bagamat iilan dahil may mga umabot pa hanggang kanilang madaling araw na bumiyahe sa bahagi ng norte para humabol sa pag-celebrate ng Pasko sa kanilang mga probinsya. Ang Northern Police District ay patuloy na nakalatag sa iba't ibang bahagi ng Kabanaba. Ang persa ay nandito sa monumento sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Rizal Avenue at sa bahagi ng dito sa may bahagi sa Gandaan ay may mga special desk ng PNP para doon sa mga naligaw, may mga dapat itanong o may mga impormasyon dapat malaman. Andito ang Northern Police District, lalo na ang Caloocan Police, para magbigay ng seguridad sa ating mga mamamayan. Mamaya tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-iikot. Edwin. At upang malaman kung ano ang naging sitwasyon sa magdamag na pagkasalubong ng Kapaskuhan. Edwin, Yes. isang tanong kasi alam na natin yung sa Kamanaba, maihilang ang daga nabaha dyan May mga lugar na ba na na nakitaan ng pagtaas ng kahit pa paano mga hanggang sakong ba? Hanggang tuhod na baha over the overnight. Yung bugso ng malakas na ulan kahapon, medyo may mga lugar na hindi naman sa bumaha, pero kahit pa paano yung kalsada ay nag-ipon ng hanggang 2 inches na tubig. Pero matapos yung bugso ng malakas na ulan ng hapon, hindi na ito nasundan ng malalakas pa, pero yung mga pabugso-bugso, minsan malakas, minsan mahina, pero mas lamang yung tuloy-tuloy na mahina at hindi naman ito nakapekto ng mga pagbaha. Kanina nakaikot tayo rito sa may bahagi ng Grace Park na kapag ganyang mataas, malakas yung ulan, pinabaha. Pero wala naman sa ngayon dahil yung ulan ay hindi naman siya makapagbibigyan ng baha dahil hindi siya kalakasan at pabugso-bugso lang magigel. Sa bahagi ng Malabon ay ang daanan lang natin na medyo may tubig. Siguro lampas Otto Danggal diyan sa may bahagi ng Panghulo Road, border ng Valenzuela at kapag patungo ng Ubando, Bulacan. Sa ngayon, walang baha. At ang iwasan natin yung pabugso-bugso pagulan para iwas sakit, lalo na ngayong araw ng Kapaskuhan. Takbo yun, Niel. Maraming salamat si RH23, Edwin Duque. ACS Balita. Nanaho muna ang kabuuan ng ACS Balita ngayong araw na ito ng December 25, 2024. Sa ngalan pa rin ho ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, inyong nakasama si Edniel Parrosa. ACS Balita. Tuloy-tuloy naman ang talakayan sa DZRH 2x2. Ilan munang paalala? Oras 6:42 na ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kasama ho natin yung mga mahal natin sa buhay, atin hong pamilya, kaibigan man yan, para doon sa mga may mga kakilala tayo for sure na siguro tawag ng tungkulin. Sila ho ay nasa trabaho, yung iba naman ho medyo malayo, 'di ba? Siguro nakadestino somewhere. Yung iba marahil wala na hong ngayon as we speak, medyo sa gitna ho ng very festive na mood ay wala hong kasama ngayon sa kanilang mga espasyo. Ay okay lang ho yan at subukan ho natin manatiling positibo at balik tanawan yung mga nakuha nating blessings sa biyaya. At syempre i-anticipate na rin yung mga gusto ng ating puso sa mga hinaharap. Ay nang sa gayon mapagsikapan natin ba magkaroon tayo ng drive. Sa gitna ho ng ng ganitong Pasko, tapos maulan pa, nakadadagdag yan ng sempty na mood Pero kasama niyo ho kami dito sa DZRH, hindi lamang sa pakikiramay sa mga kapwa naming naka-duty, kundi sa paghahatid ho ng mga tamang impormasyon at mga bagong mga balita para magabayan tayo doon sa mga binabanggit natin na decision making in the nearest future. Good morning ho sa lahat ng mga nakatutok at Merry Christmas. Kanina binabanggit ko yung paggawaan ng mga paputok diyan sa Central Luzon. Ang Anti-Cybercrime Group pala ay nakahuli ulit ng mga nagbebenta online. Mukhang nahuli ulit sa entrapment Kung di ako nagkakamali sa area ng Tarlac City in particular. Dito rin sa Central Luzon, dyan naman sa Norsagaray, Bulacan. 6th District ng Bulacan naman nakatutok pala sa atin ngayon. Si Congressman Ador Plato
at kanyang pamilya. Ayan, Merry Christmas daw sa lahat ng kanyang kababayan sa 6th District. Nakatutok siya sa atin dito sa DZRH 2x2. Mag-iatin hong mga kababayan ngayong mga nagko-comment sa Facebook at YouTube channel. Good morning ho. Mamaya iisa-isahin ho namin kayo. Babalikan lang natin ng bahagya. Iatin hong balitaan dito po sa DZRH 2x2. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry at Anthony. Pansamantalan niyo ho munang makakasama hanggang alas 8 ng umaga. Ito pa rin ho si Edniel Parusa. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, muling nagbabala ang FIVOC sa posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Bunso dito ng pagbuhos na naman ang mga pagwalang epekto ng umiiral na shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Paliwanag ng ahensya, maaring tangayin ng tubig baha mula sa malakas na pagwala ng volcanic sediments. Inirekomenda naman ng FIVOC ang pagiging alerto ng mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Umabot naman sa 832 individual o katumbas ng 177 pamilya ang bilang ng mga naapektuhan ng bagyong Kirabin sa bansa. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development, pinakamaraming bilang ng mga naapektuhang pamilya ay galing sa Northern Mindanao at Davao Region. Sa katunayan, aabot daw sa 4 na pamilya o nasa 16 na individual ang nailikas ng otoridad patungo sa mga itinalagang evacuation centers o evacuation areas. Sa kabila nito, pagtitiyak ng DSWD, sapat ang kanilang pondo para sa iba pang mga kalamidad at sa kunang posibleng tumama sa bansa. Huwag naman na sanang madagdagan itong masundan, itong bagyong Kirabin at bagyong Romina. Marami pa ring mga pasahero ang nagdiwang na lamang ng Pasko sa mga terminal at sa gitna ng biyahe pauwi sa mga probinsya. Nako! Bukod kasi sa pagdagsa ng mga nagsipag-uwian pa lamang ngayong Pasko, problema rin ang kabi-kabilang delay sa pagdating ng mga bus. Sa Ceres Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, isang araw nang nakapilang mga pasahero na maabutan ng DZRH bagamat maaring mag-book dahil nasa 20 bus ang naipit daw sa Batangas Port. Ganito rin ang sitwasyon sa BF City sa Marikina kung saan maraming pasahero ang higit isang araw nang nag-aantay ng kanilang biyahe. Ang iba naman sa mga ito ay pinili na lamang umuwi pabalik sa kanilang tinutuluyan sa NCR kaysa sumugal na magpasko sa daan. Paliwanag ng manager ng Batangas Port na si Joselito Sino Cruz, pangunahing dahilan ng pagkaipit ay ang kakulangan daw ng barko. Tama po, yung po ang aming pong karkula yun, dapat nga po. Lalo na po yung ganitong panahon, talagang kulang na kulang po. Bagamat tumakbo po lahat sila at ginawa natin ang paraan na pabutiin pa yung tinatawag na turnaround time, pero kulang ko, hindi po kaya. Bakit ho ngayon nyo lang yan inaamin? Anak ng teteng oh. 6:52 ng umaga, tumaas ng 12% ang naitalang mga pasahero sa mga pantalan kumpara noong nakarang taon sa panayam ng programang Damdaming Bayan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Algerica Frente. Kanyang sinabing umabot sa higit 227,000 ang naitalang pasahero noong kahapon, bisperas ng Pasko. Mas mataas na ito sa naitala noong bisperas ng Pasko noong 2023 kung saan higit 201,000 ang dumagsa sa mga pantalan. Inasahan na rin daw ito at pati na rin sa mga susunod na araw kung saan posible pang dumami ang bilang ng mga pasahero na magsisibalikan naman sa mga trabaho galing sa bakasyon. Base po sa record natin nationwide, in fact, yung kahapon natin na datos kumpara sa December 23 of 2023 ay meron po tayo nakikitang mahigit 12% na increase ng pasahero from 201,000 na pasahero noong December 23. 2023 ay kahapon po nakapagtala po tayo ng 227,177 ng pasahero na kaukulang 12.9% pay. At atin pong tinitingnan na baka po sa mga susunod na araw at pagdating po ng balikan, ganun pa rin po ang ating ma-experience na meron pong konting pagtaas ng pasahero magsibalikan. Nabawasan naman ang bilang ng mga Pilipinong umaasa sa masayang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Matay sa pinakabagong survey na inilabas ng Social Weather Station sa noong Christmas Eve, 6 sa bawat 10 o 65% ng mga Pilipino
ang naniniwalang magiging masaya ang pagdiriwang ng Pasko. Mas mababa ito sa 8 puntos kumpara noong 2023 at 2022 kung saan 73% ang umaasa na masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Lumabas din sa survey na 10% ng mga Pinoy o isa sa bawat 10 ang nagsabing inaasahan na nilang magiging malungkot ang Pasko. Wag naman no, mas mataas kumpara sa 6% noong nakarang taon. Nasa 26% naman ng mga Pinoy ang nagsabing hindi magiging masaya o malungkot ang kanilang Pasko. Nantsalat lang. Ngayong 2024. 5 minuto bago alas 7 ng umaga, magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. El Parrosa. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na nananatiling ligtas ang Biliran Bridge. Ito ang sinabi ng DPWH Eastern Visayas matapos mag-viral sa social media ang video ng tulay na tila umuuga at gumigewang-gewang habang may dumaraang mga sasakyan. Ayun oh. Ayon kay DPWH Region 8 District Engineer Erwin Antonio, posibleng edited lang ang naturang video ha. Edited. Nakalagayan ng tulay. Ibig sabihin, hindi kayo nagpadala ng tao ron. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Antonio na normal lamang na mag-sway ang tulay. Ayun. Dahil sa bigat ng mga sasakyan. Pero hindi ito katulad daw na ipinapakita sa video. Talaga ba? May time pa ba ang mga kababayan nating mag-edit ng ganyan? Ano? Salip na magbabala sa mga kapwa nilang motorista. Sabi ng opisyal, nagsagawa sila ng inspeksyon sa struktura. Yun naman pala. Wala daw sila nakitang anumang crack o slab sa asfalto. Wala rin daw nawawalang bolt, yung tornilyo, o kaya deformed na mga bakal. Diniin ni Antonio na ilang beses nang isinailalim sa repair ang tulay itong mga nagdaang taon simula nang ito itayo noong 1976. Kinabahala ng ilang mga residente, scholar at leader ang pag-deploy ng Estados Unidos ng missile system sa Lawag International Airport. Napapinangalanan pa talaga kung saan Secret nga lang daw sabi ng AFP, kayo naman eh. Ayon kay Professor Mario Ferdinand Ayano Pasion, isang political analyst, posibleng paglabag sa konstitusyon na nagbabawal sa pagkakaroon ng nuclear weapon sa bansa ang paglalagay ng naturang missile system. Maaari rin umanong makaaptek naturang hakbang sa posisyon ng Pilipinas sa ASEAN. Ipinumto naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa kanyang pahayag kahapon na walang pakialam kung sino man nasitahin kung paano magpapalakas ng depensa ang Pilipinas. Sa halip, dapat daw yung mga bansang nanggugulo nangihipasok gaya ng Communist Party of China. Ayun. Sila raw dapat ang tumigil sa kanilang mga ginagawang mga kalokohan. Patay naman ang 3 miyembro ng ISAP o Intelligence Service Unit ng AFP matapos tambangan at pagbarili ng sinasakyang van sa barangay Baimbing, Lamitan City sa Basilan. Sa ulap ni Police Corporal Halima Ilul, Intelligence Operative ng Lamitan City Police Office, alas 6 ng gabi noong Lunes na mangyari ang insidente. Batay sa ulat, sakay ng kulay gray na Toyota Hi-Ace van na may plakang for registration, ang 3 sundalo ng sila'y paulanan ng bala ng hindi pa kilalang armadong lalaki sa kaabaan ng kalsada ng barangay Baimbing. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Alas 7 na impunto ng umaga. Magbabalik ko tayo para sa mga pangunahing balita. Ito pa rin si Edniel Parrosa. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide, at netwide. DZRH, pangunahing balita. Sa 7:06 ng umaga.
Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Pangunahing balik. Narito na ho ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng Pasko. Christmas message ni PBBM sa mga Pilipino mamuhay ng may saysay at kabuluhan. Pagpapatawad mensahe naman ni Vice President Sara. Pangunahing balik. Fireworks-related injuries umakyat pa sa 25 isang linggo bago mag Happy New Year! Pangunahing balik. Bulkang Kanlaon posibleng itaas sa Alert Level 4. Higit 14,000 katao sa evacuation centers nagpasko. Pangunahing balik. Expenditure report inilabas ng Senado. Senator Mark Villar pinakamatipid daw. Senator Zubiri may pinakamalaki namang nagastos. Pangunahing balik. Ba nahulog sa gilid ng kalsada sa NLEX 31 sugatan. Pangunahing balik. 2 patay, 4 naman ang sugatan sa Paumaril sa bisperas ng Pasko sa Quirino Province. Pangunahing balik. Yan ang headlines ng ating mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, Christmas Day, 25 sa buwan ng Disyembre, taong 2024. Kasama natin ang buong pwersa ng DZRH News Center ngayong Holiday Wednesday. Ayos ka, Jerry Bat, Anthony Taberna. Ito po si Edniel Parusa. Pangunahing balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Simulan natin ang balitaan sa pagsilip po sa labas ng ating himpilan. Pilipinas, maulan pa rin ho ang pagdiriwang ng ating Pasko ngayong taon dahil sa epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin ayon sa DOST Pag-asa. Puntahan nga natin ang Southern NCR dahil maliban ho sa maulang Metro Manila ay may binabantayan po si Giselle Ricafort RH15. Demand ng pampaswerteng mga bilog na prutas. Bahagya na raw tumataas dyan sa Cartimar Market at inaasahang magmamahal pa sa mga susunod na araw. Detalye mula kay Giselle Ricafort RH15. Giselle? Edniel, bahagya ng tumaas yung demand ng mga pampaswerteng bilog na prutas dito sa Cartimar Market sa Pasay City ngayong araw ng Pasko. Pero kung ikukumpara raw doon sa mga nakalipas na Pasko, mahina pa rin yung bentahan. Una na kasing sinabi ng mga vendor na apektado sila ng total ban sa mga Pogo Hub. Karamihan at karaniwan daw kasi sa kanilang mga suki, pawang mga Chinese national na ngayon umaalis na ng Pilipinas. Bagamat medyo tumaas ang demand, na uuwi naman daw ang kanilang kita sa bayad sa pwesto at sa kanilang mga tauhan. Tumaas na ang presyo ng mga prutas dito sa pamilihan. Mabibili ang dragon fruit sa 330 pesos hanggang 350 pesos kada kilo mula sa 300. Habang 300 naman ang kada kilo ngayon ng durian mula sa 250 pesos kada kilo. 250 pesos ngayon ang kada kilo ng pinya mula sa dating 200. Habang 200 naman ngayon hanggang 250 pesos ang suha mula sa 150 pesos kada kilo noon. Ang orange naman ay 55 pesos ang kada piraso mula sa 50 pesos. 40 hanggang 45 pesos naman ang kada piraso ng kiwi, habang 35 pesos ang kada piraso ng peras mula sa 30 lamang noon. Pero ayon sa mga retailer, inaasahang tataas pa ng 50 pesos ang kada kilo ng mga pampaswerteng prutas sa Disyembre at 30 hanggang sa bisperas ng bagong taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Giselle, mula dito sa Metro Manila. Labas naman tayo sa mga lalawigan dyan sa probinsya ng Quezon. Yung karning baboy daw, matumal naman ang bentahan. Kung kanina mataas ang demand ng mga bilog-bilog ba na prutas, yung karning baboy naman, baliktad. Matumal naman ang bentahan. Tapos na ang Noche Buena. May medyo noche naman. Alamin natin kung bakit matumal ang benta ng ating mga kababayan dyan sa Quezon. Si RH33 Benji Anchoquia sa detalye. Benji, magandang umaga. Yes, Merry Christmas. Kasamang Neil, naging matumal ang bintahan ng karning baboy para sa Noche Buena sana. Umaabot sa 360 kada kilo na dati-rati ay 290 kada kilo sa mga pamilihang bayan dito sa lalawigan ng Quezon, kung saan sinamantala ng mga maninindahan ang presyo
Katulad din ng baka na dati Rafi ay 400, ngayon na 480 kada kilo. Ganon din ang manok na dating 180, ngayon ay 240 naman kada kilo. Kaya halos matumal ang bintahan kumpara noong nakalipas sa taon 2023. Laking kamurahan daw ayon sa mga manindahan ng presyo ng iba't ibang karne sa lalawigan ng Quezon. Samantala, kasamang Inel, matahimik naman na naidaos ang Noche Buena kagabi. Sanhi ng halos 1 linggo na binabayo kami rito ng ulan sa lalawigan ng Quezon at magpahanggang ngayon ay umuulan pa rin, lalo na dito sa bahagi ng Reyna area sa Infanta Real General Nakal. Sumalit, wala namang stranded na mga pasahero dito ngayon sa Dalahican Port sa Lucena City. So iyan ang update mula dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benjan Chica, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Merry Christmas, maraming salamat at ingat kayo dyan. Malakas na pag-ulan. Benji Antioquia. Pangunahing balita. Gayon din ang sitwasyon dyan sa Kabikulan, nakaranas daw ng pagbaha na. Pagbaha at pag-uho ng lupa. Dahil sa walang puknat na pag-ulan, Paskong Pasko. Balita mula kay RH18, Ruel Saldico. Ruel, magandang umaga. Magandang umaga at maligayang Pasko at Paskong baha ngayon, narasa ngayon na Edniel dito sa amin sa Bicol Region, lalo na sa lalawigan ng Camarines Sur. At ang bayan at kasentruhan ng bayan ng Baaw ay nakaranas ngayon ng pagbaha. At sa bayan naman ng Balatan, Camarines Sur ay hindi pa makakapasok ngayon sa mga oras nito. Ang ilang mga sasakyan ay dahil sa pagbuo ng mga lupa o landslide dito sa may barangay Laganak sa bayan ng Balatan. At ilan rin ang mga naranasan ng mga magbaha sa may bahagi naman ng Bula, Camarines Sur. At dito naman sa may bahagi naman ng Minalabak. At sa mga oras na ito ay wala pa rin tigil ang buhos ng ulan simula pa kahapon ng hapon hanggang magdamaga. Ito yung mga ginababahala ng mga disaster team ng ibang mga bayan na ang Office of Civil Defense sa maging mga provincial ay talagang pag walang tigil ang ulan, ito yung mga posibleng magsagawa na ng mga forced evacuation sa mga lugar na tuwing may mga binabaha at mga landslide prone area naman ay talagang nakalirato kahit ngayong araw naman nagpasko. At ngayon, ang ating mga kababayan ay pinalalahanan naman ng mga disaster sa kanilang mga bawat bayan ay i-monitor ang kanilang mga area, lalo ng mga barangay dahil ngayong araw na ito ay talagang kagabi ay kumbaga ito yung nagsagawa ng pagtimba at yung ating mga kababayan ay talagang umaga na natulog ang iba at ngayon ay medyo mapuyat pa ang ating mga kababayan. At nanawagan ngayon ang OCD na i-monitor ang kanilang mga barangay dahil nga talagang walang tigil na ulan na ang naranasan dito naman sa Bicol Region na Edniel. Hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, Ruel? Hanggang ngayon, talagang kanina lang at tumitigil ang ulan ay ngayon ay unti-unti naman na bumabagsak man ang buhos na ulan dito sa Camarines Sur, Edniel. Sandali, kamusta na yung yung Andaya Highway? Kasi parang ang huli nating balita bukas na sa motorista, pero paano yung flow pa rin ng sasakyan? Kasi ang sunod nating problema, itong mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Alam naman natin ng pubuntirya dyan sa Andaya, di ba? Mga pag-ulan diyan, Ruel? Yes, yung Andaya Highway naman ay binuksan ng nakaraang araw na talagang makakadaan na ang mga light vehicle, mga malaking sasakyan. Pero ngayon ay nakaranas pa rin ng matinding traffic. Pero kung dati ay meron na siyang inaabot ng 5 hanggang 4 na oras, ngayon ay medyo 2 oras na lang yung traffic na naranasan. At dahil na ay yung isang area na areang papunta naman sa Dait at Manila ay binasa na rin dahil nga sa aplikado naman ng landslide yun. Binadali naman ng DPWH na may pagawa agad upang mabawasan na ang bulyo naman ng mga sakyan sa may Andaya Highway. Kaya dalawa ngayon ang mga dadaan.
ito ay dadaan sa Maharlika Highway sa Dait Camarines Norte at dadaan naman sa may Andaya Highway. Kung ang ating mga kababayan magtungo sa Manila at mula naman sa Dait sa Maynila, puntang Bicol, ay mas maganda yung mga light vehicle ay dumaan na lamang sa Dait Camarines Norte. So pang hindi na masyadong maabala pa naranasan ang traffic naman dyan sa Andaya Highway. Kasi yung mga malalaki, no, yung mga truck at bus doon sa Andaya. Yung mga private na maliliit, doon na sa Dait dumiretso, Roel. Dumiretso para mas maganda at hindi talaga apektado yung matinding traffic. Ang iba nga mga nagpo sa social media. Ang iba naman natin mga kabayan, nasa sakyan, nasa bus ay Pasko sa kalsada ang kanilang naranasan na umpisa kahapon hanggang sa mga oras na ito. So yan ang mga sitwasyon, ang naranasang pagbaha at yung landslide dito naman sa amin sa Bicol Region. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Di mo rin masabi na yung mga tao ba na alam niyo yun, planuhing maigi yung kanilang mga lakad, bakit sinusuong pa rin yung traffic, alam nang gumiba yung kalye, alam nang barado sa mga pantalan. Paskong Pasko Kumbaga marami ho sa atin, regardless of your religious affinity, ito yung panahon para kumbaga baka pag ano ba naman ang dugtungan mo ng kaperasong live, yung sunod-sunod na holidays, di ba? So ito talaga yung ito talaga yung panahon. Tsaka tradisyon na malapit sa puso natin itong holiday season ng Disyembre bilang Pilipino. Tradisyon na ho natin na talagang ilaan yung precious time na ito with our family members, with our loved ones. Kaya kahit sabihin mo sa mga tao na bakit pinipili pa rin sa kalsada magpasko para lamang makauwi, hindi mo rin masisi talaga yung ating mga kababayan. Kaya siguro, sabi nga ni Katunying kahapon taon-taon naman ho ito, niuwian na ganito. Lagi naman ho yan, yung dagsa ng mga pasahero. Ang tanong dyan, bakit hindi ho nakapag-adjust ng strategy yung ating ng transportation officials para ho sa, sabi nga pangunahin, na pangangailangan ng mga Pilipino ang maayos sa public transport para ho makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Pangunahing balita. 7:19 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Kasama niyo pa rin si Edniel Parrosa dito pa rin sa Pangunahing Balita. (7:24) ng umaga. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino sa buong mundo sa pagdiriwang ng araw ng Pasko. Sa kanyang Christmas message, sinabi ng presidente na ang pagdiriwang ng Pasko ay paanyaya para magsaya at magpasalamat sa bawat isa. Nanawagan din ng presidente Marcos sa mga Pilipino na pagnilayan pinakamahalaga at mamuhay ng makabuluhan at may layunin. Naway manaig din daw ang pamamahala o pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan at manatiling matatag ang relasyon sa Diyos at sa bawat isa. Sumentro naman sa pagmamahal at pagpapatawad ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong Pasko. Sa kanyang inilabas na video, sinabi ni VP Sara, ang kapanganakan ng Panginoon ay isang mensahe ng kapatawaran at walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat nagamitin ang halimbawa ng lumikha bilang inspirasyon sa pakikipagkapwa, lalo na sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. Pero sa kanyang naunang talumpati, matatanda ang sinabi ng Vice President na hindi pa siya handang magpatawad. Umakyat na sa 25 bilang ng firecracker-related injuries sa mga nasugatan sa paputok hagam nitong bisperas ng Pasko. Nagmula ang datos sa Department of Health, mula sa 62 sentinel sites na minomonitor ng kagawaran. Galing ito sa nabanggit na 23 mga pasyente ay lalaki, o mula sa nabanggit na bilang 23 sa mga pasyente ay lalaki, habang dalawa naman ay babae.
20 mula sa 25 pamilya o biktima ng paputok ay may edad na 19 pababa at may 5 rin na nasa 20 years old ang edad pataas. Muli nagpaalala ang DOH sa publiko na maging alerto at umiwas sa paggamit ng paputok at sa halip magpatugtog na lamang ng malalakas na musika at gumamit ng alternatibong paingay hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng 724 na insidente ng sunog sa buong bansa mula December 1 hanggang nitong 24. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Analia Chensa, ang naturang bilang ay mas mababa kumpara sa naitalang 1,112 na fire incidents sa kaparehong panahon noong 2023. Mas mababa o mas mataas. Samantala, nakapagtala rin ang ahensya ng 15 insidente ng sunog na may kaugnayan sa paggamit ng paputok. Kasabay ng report na ito, tiniyak naman ng BFP na patuloy na mag-iikot ng fire personnel ng ahensya upang mapanatili ang visibility ngayong holiday season. 14,200 individual ang nagdiwang ng Pasko sa evacuation centers sa Western at Central Visayas region. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang mga bakwit ay ang mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Province. Nakakalat ang mga ito sa may 32 evacuation centers. Samantala, sinabi naman ni DSWD ASEC Irene Dumlao, nagkapagsalita ng ahensya, bukod sa 14,000 individuals, ay may karagdagan ding 7,000 pang residente ang apektado rin ng Kanlaon, ngunit mas piniling manirahan sa bahay ng kanilang mga kaanak o kaibigan. Biktima naman ng mga paputok na itala sa Kalinga, 3 rin sa Baguio City. Detalye mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy? Umabot na sa 4 ang naging biktima ng fireworks-related injuries sa Cordillera Region. Batay sa pinakahuling report ng Department of Health Cordillera, yung pinakahuli ay sa lalawigan ng Kalinga na kung saan ay naitala ito kahapon. Nauna lang na-report na mayroong 3 biktima ng firecracker-related injuries dito sa Baguio City na abot sa 3. Kaugnay ito ay nagpapaalala muli ang Department of Health Cordillera sa publiko na huwag gagamit ng mga nakakasugat na mga paputok ngayong pagsalubong o kaya pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa kanya, patuloy ang kanilang pagpapaalala sa napakaraming mga local government units sa Cordillera Region na sana ay tumulong sila sa campaign nang sa ganoon ay wala nang gagamit ng anumang uri ng paputok sa pagsalubong ng Pasko at bagong taon. Sa ngayon ay puspusan din ang ginagawa ng local government ng Baguio nang sa ganoon ay hindi na madagdagan ang 3 bilang ng biktima ng paputok dito sa lungsod. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy Gonzalez. Pinag-aanda naman ng Task Force Kanlaon ng mga lokal na pamahalaan para sa posibleng pagtataas ng Alert Level 4 sa Bulkang Kanlaon. Kasunod ito ng pagbuga ng maitim na usok ng bulkan itong nakalipas na mga araw, hudyat na maaring mas malakas na pagsabog. Kaagad namang ipinag-utos ni Civil Defense Western Visayas Chief Raul Fernandez ang mandatory evacuation para sa mga natitirang residente sa loob ng 6-kilometer extended danger zone. Kasunod ito ng ulap ng 303rd Brigade na may hindi bababa sa 6 na individual pang naispatan sa Barangay Yubo habang may ilang nagsasagawa pa rin ng livelihood activity sa Kapagdaan at Sag-ang. Sakaling itaas ang alert level ng bulkan na nasa alert level 3 sa kasalukuyan, lalawak pa sa 10-kilometer radius ang danger zone nito. Alas 7:30 ng umaga, tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala. Number 1. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita.
Joy to the world! Merry Christmas sa lahat ng ating mga kababayang mga nakatutok ngayon sa radyo 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Maging sa lahat ng mga nakatutok sa relay stations nationwide. Live din tayo ngayon sa cable channels at Facebook at YouTube live streaming. Minus Jerry Bahat, Anthony Taberna, Balagoong ho. Ngayong holiday season, ito po si Edniel Parusa. Atin ngang alamin ang latest sa very wet Christmas na nararanasan natin hindi lamang sa Metro Manila. Narinig nyo yung ilan nating mga kababayan dyan sa Bicol, yung reports natin, may mga baha ng mga lugar. Alamin natin ang latest mula kay Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga. Good morning po Sir Edniel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. So tama po nga po kayo, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng shear line dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang lalawigan ng Mimaropa. Samantala, ito namang northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ambon sa Cagayan Valley at sa Cordillera. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwalas na panahon maliban na lamang sa mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa eastern seaboard ng Northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa area na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Sir Edniel? Oh sir, yung ganito ka, yung prevailing na ano ngayon, na weather condition, gaano katagal ito? We expect ba na hanggang New Year ganito ang ano natin, ang panahon? Well, for Metro Manila po Sir Edniel, starting tomorrow, unti na mababawas yung mga pag-ulan at kumbaga aakyat kasi itong shear line, so makakaranas na rin ng mga pag-ulan dito sa area ng Cagayan Valley, especially sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela. Pero pagsapit ng New Year, ganoon pa rin po yung ating prevailing weather condition. So, usually naman po kasi sa mga around December, umiira talaga itong shear line. So, itong eastern section lagi ng bansa yung ating, itong eastern section ng bansa yung laging naapektuhan nito. So, yun nga Opo, ito po ang eastern provinces, especially Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng shear line, possibly po hanggang over towards the end of the year. So, regardless kung may bagyo o hindi, pero may nakikita pa tayong chances na may mabuo pa this late? Well, at least sa ngayon, wala na tayong binabantay ang low pressure area sa mga ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa. Pero ayun nga po, tulad po ng sinasabi namin lagi, di pa natin lagi tinatanggal yung possibility na may mamaong low pressure area o mga sirkulasyon within the vicinity of the PAR. Pero at least for now, for the next 3 to 5 days, wala pa tayo nasa bagyo. Itong epekto ng shear line sa Quezon, sa Bicol, maging sa may summer provinces, sir, gaano kalakas yung ulan na maaari pa niyang dalhin sa mga susunod araw o linggo? Well, yung mas concern po kasi natin hindi yung lakas, kundi yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Tama. So, kumbaga kahit sabihin natin mahina yung mga pag-ulan na ito, kung tuloy-tuloy man for the whole day, nag-accumulate ito. So, possible pa rin po itong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pero tuloy nga po sabi ko kanina, starting tomorrow, especially dito sa Eastern Visayas, mababawasan yung mga pag-ulan dito. Kahit itong shear line, magpapulan na rin dito sa Northern Luzon. So, sa mga lalawigan ng Cagayan Valley, especially over the provinces of Cagayan and Isabela. At tinitingnan ko yung satellite mo, sir. Pulang-pula yung area ng Bicol Region. Buong araw na yan, ganyan ang pag-ulan. Opo, buong araw po magpapatuloy mga pag-ulan dito sa Bicol Region, Quezon area. Alright. Sir Dan, Merry Christmas sa buong Pag-asa po. Maraming salamat po. Merry Christmas po Sir Edniel at sa ating mga nakikinig dito sa DZRH. Si Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa, kasama ho natin at kapareho natin mga alay at bayani ho. Yung mga taga-DOST Pag-asa, regardless kung anong sitwasyon, talagang matatawagan at maingan mo ng impormasyon, may interview mo pa, kahit ganitong Paskong Pasko. Thank you at Merry Christmas sa inyo. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita dito pa rin sa DZRH 2x2.
Nilabas ng Senado ang kanilang expenditure report mula January 1 hanggang December 31 ng nakaraang taon pa ito, 2023. Sa naturang ulat, dapat daw umabot sa 216 billion ang kabuang bayarin at gastusin ng Senado. Mula sa nabanggit na expenditure report, lumabas na pinakamatipid daw sa lahat ng mambabatas Senator Mark Villar. Tahimik lang talaga, matipid pa. Nagumastos lamang ng 96 million pesos. Pinakamagastos naman si Senator Migs Subiri na matatandaan niyo dating Senate President noong time na ito. Umabot sa 164 million pesos ang bayarin at gastusin, pero ito'y dahil siya, yun nga ang pinuno ng Senado. Sumunod naman sa kanya Senate Minority Leader Coco Pimentel, higit 161 million pesos ang expenses. Pangatlo si Senator Joel Villanueva na may 154 million pesos ang nagastos. Inirerespeto ng Palasyo ng Malacanang ang paniniwala na ang mga survey ay sukatan ng opinyon ng publiko. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman ito magiging batayan ng epektibong serbisyo ng o lalo na kapag mataas man o hindi ang popularity ratings. Pahayag ito ng Palasyo matapos lumabas sa Pulse Asia Survey na bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa 48% nitong November 23 hanggang 3 ng Disyembre kumpara sa 50% noong Setyembre. Paliwanag ni Bersamin, kaakibat ng tunay na pamumuno ang mga bawat o ang mga hakbang na tama subalit hindi popular, habang ang bawat desisyon naman ng ehekutibo ay para sa interes ng publiko at hindi para sa ratings. Higit ng kalihim, ang grado ng pamahalaan o pamahala ay hindi lamang dapat nakabatay sa survey, dahil kung ganito ang magiging sistema, mawawala sa focus ang mahalagang sukatan gaya ng employment na nagpapakita ng pag-usad ng bansa. Isang grupo ng international lawyers ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para bigyan ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Ayon sa International Association of Democratic Lawyers, sapat na ang sinilbing 15 taon na pagkakabilanggo ni Veloso sa Indonesia. Dagdag nila, hindi na kailangan pa ng mahabang administrative at legal review ng mga eksperto para sa pagbibigay ng clemency, dahil humanitarian lamang ang dapat na basihan nito. Una nang inilutang ng Department of Justice, maliban sa clemency o pardon o absolute pardon mula sa presidente, ay maaring mapardon o mabigyan ng parol rather itong si Mary Jane Veloso kung kukwentahin ng kanyang good conduct time allowance. Hindi na umabot pa ng Pasko ang isang vendor matapos pagbabarilin sa Basayco Compound sa Port Area, Maynila. Patay sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, bigla na lamang pinagbabaril ng suspect na nakaitim na bull cap, itim ding jacket at puting short pants ang biktimang nakaupo lamang sa harap ng kanyang pwesto. Kaagad tumakas ang suspect na umangkas sa bughaw na motorsiklo patungo naman sa may Benigno Aquino Elementary School na direksyon. Dinala pa sa may Dr. Gat Andres Bonifacio o sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Ang biktimang kinilalang si Rolando Duran, pero idineklara ring dead on arrival. 31 katao naman ang nananatili sa ospital ngayong Pasko matapos tumagilid ang kanilang sinasakyang minibus sa bahagi ng North Luzon Expressway sa San Fernando, Pampanga. Patay sa investigasyon ng NLEX, isang AUV ang kasabay ng minibus habang binabaybay ang inner lane ng NLEX nang biglang mawalan ng kontrol ang sasakyan at paikot-ikot ang minibus bago sumalpok sa kasabayang AUV. Saka iniluwa ang ilang sakay na pasahero nang tumagilid ito sa gilid ng kalsada. Ulap ng NLEX, lumalabas na self-accident naman ang nangyari dahil ayon daw sa driver, pinarinig siyang kakaibang tunog sa loob ng sasakyan bago ito nawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Nasa kusudian ngayon ng pulisya ang driver ng dalawang sasakyan upang maimbestigahan ang tunay na pangyayari. Samantala, kritikal naman ang ilang pasaherong kinabibilangan ng ilang senior citizen. Naku, mga bata at isang 10 buwang gulang nasanggol. Hindi na umabot pa sa Pasko dalawang individual na walang habas na pinagbabaril sa Madela, Quirino. Ayon sa lokal na pulisya, isang tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 15 ng Pro Cordillera ang sangkot sa pamamaril at kinilalang suspect sa krimen. Nako, PNP officer. Kabilang siya sa siyam na iba pang suspect na may edad na 19 anyos hanggang 61 years old. Lahat ng suspect ay agad nahuli.
maliban na lamang sa isa matapos ma-corner ang sinakyan niyang getaway vehicle. Kumpirmado naman ang pagkakasawi ng isang 19 anyos na binata at 26 anyos na babae, habang sumugatan naman ang 4 na iba pa. Pangunahing balita. 7:45 ng umaga. Babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Standby! Sa Northern NCR, sa gitna ho ng mga pag-ulan ho dito ho sa Kamaynilaan, mayroon hong sunog sa Navotas City. Alamin natin ang update maya-maya kay Edwin Duque. Ilan munang paalala. 7:49 ng umaga. Hahataw ng doble. Babanat ng doble. Hahambalos ng doble. Hahataw. Babanat. Hahambalos ng todo. Ang tandem ng bayan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2. Ay, minus Jerry Bat, Anthony Taberna dito ho sa DZRH 2x2. Inyong napagtiisan. Pagtiisan nyo pa, konting-konti na lang. Ito po si Edniel Parusa. Puntahan nga natin itong Kamanava area dahil may sunog sa Navotas City. Akalain mo yon, sa gitna ho ng magdamagan halos ng mga pag-ulan, may sunog. Malamang sa malamang Boss Greg, galing tong Christmas party. Alamin nga natin yung detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, magandang umaga dyan. Edgel, patuloy yung mga pabuso-buso mga pagulan nitong araw nito. Pero nagkaroon pa rin ng sunog. Alas 7:18, idiniglarang para under control ng Navotas sa Bureau of Protection itong sunog na naganap dito sa may Simeon de Jesus sa Riverside, San Rafael Village, Navotas City. Itong naturang warehouse at sinasabi nilang storage ay lagayan ito ng mga prutas. Hindi naman sa kaliitan, parang bodega lang naman ito na siguro mga, kung di ako magkamali, nasa 50 square meter ang laki. Ay naunang nasunog sa loob, pero sa ngayon ay umabot lamang ito ng first alarm. Ayon dito kay FO3 Duldulao, patuloy yung kanilang sinasagawang investigasyon at malaman kung ano yung pinagpulan ng sunog. Pero kung titignan mo itong warehouse ay maliwanag at walang ganong hazard. Yung hazard yung mga sa loob dahil napaka-linis at maganda yung pagkaka-raise ng mga prutas. Kaya posible. So tinitingnan pa nila kung ito sa wire o galing sa putok. At malalaman after ng investigasyon kung ano yung pinagbulan ng sunog. Tikom naman umibig nung bantay at bigla na naman daw nagliyab itong bahagi nitong warehouse o sinasabi nilang lagayan ng mga prutas at dito raw yung mga nagbebenta, mga vendor o dito kumukuha at dito nilalagay para maging press na press yung kanindang panindang mga prutas. Sa ngayon ay para under control na, wala nang dapat pangamba. Nasa kukunti lang naman yan, pag ganito kasi mga first alarm ay yung responding mga fire pamatay sunog o yung mga fire volunteer at dito yung Bureau of Protection ng Navotas at yung malalapit na mga fire volunteer ng Navotas. So wala lang, hindi pa, mamaya malalaman pa natin kung magkano yung naging pinsara nito at mabilis naman nagapan ng mga pamatay sunog at hindi naman ito kumalat sa katabing mga kabahayan. Yan yung update sa sunog palapan sa Navotas sa RH23. Edwin Duque na ulat sa DZRH Oras Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque at sa lahat ng masisipag nating mga kasama kabaro dito ho sa DZRH News Center at syempre ating mga field reporters. Thank you! Ito pa rin ho ang programang 2x2 dito ho sa DZRH. Of course, mga pangunahing balita, tuloy-tuloy sa mga oras na ito. Pangunahing balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng 7 magkakaanak sa Tupi, South Cotabato. Ito ay matapos bumangga sa isang punong sinakyan nilang van dahil ng kanilang pagkasawi. Sa report mula sa pamasyal ng mga magkakaanak ng mawalan ng preno ang kanilang sasakyan sa bahagi ng barangay Cebuano. Nakagamit pa ng handbrake ang driver pero sa lakas ng impact, matinding pinsalang natamo ng mga biktima.
Arestado naman ang 22 anyos na boatman matapos na makuha ng malaking halaga ng shabu sa Tagbilaran City, Bohol. Ayon sa kapulisan, nagsagawa sila ng bypass operation upang mahuli ang suspect na hindi muna pinangalanan. Dito na kumpiska ang higit 1 kilo na illegal na droga, nagkakahalaga ng 8.1 million pesos. Iniimbestigahan pa ang boatman kung sino ang supplier ng kanyang shabu habang naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Critical naman ang kondisyon ng isang aspin matapos pagsasaksakin. Nako, sa may San Rafael, Davao City, Pasig Tabio sa mga nag-aagahan. Sa report ng Animal Rescue Rehab and Fostering Davao Incorporated, nabatid na 3 tama ng saksak ang tinamo ng aso na si Cardo mula sa kanilang kapitbahay. Lumabas sa investigasyon na si Cardo ay sa kapitbahay upang katagpuin ng isang babaeng aso. Si Cardo yung oo. Pero nang makita siya ng kapitbahay na perperip din ng babaeng aso, hindi raw nagustuhan ng pagporma ni Cardo sa kanyang alaga. Nako. Bonso nito, hinabol niya ng saksak ang kawawang aspin na mabilis namang nakita ng mga kapitbahay dahilan para maisugod pa ang aso sa veterinaryo. Nagaya naman ng reklamong Animal Rescue Rehab and Fostering laban sa kapitbahay na nanakit sa nasabing aspin. Patay naman ang 22 anyos na katao. Patay ang 22 katao sa ating balitang foreign. Balita sa labas ng ating bansa, 22 ang nasawi sa ginawang airstrike ng Israel sa Gaza Strip. Kabilang na sa mga namatay 5 bata. Isinabay pa ang airstrike sa pagbisita ni Cardinal Pier Battista Pisapalya, ang leader ng simbahang Katolika sa Holy Land, na naroon para magsagawa ng banal na misa. Depensa naman ng Israel, target nilang Hamas na nagtatago sa nasabing lugar. Planong iapila ni John Amores sa ating balitang sports. Planong iapila ni John Amores sa ginawang pagtanggal sa kanya ng lisensya ng Games and Amusement Board. Ito'y dahil sa patuloy na interes ni Amores sa maglaro sa mga professional league. Matatanda ang pinatawan na rin ng one conference ban si Amores sa PBA without pay matapos masangkot sa pamaril sa Lumban, Laguna kamakailan. Bukod pa rito, nasangkot din siya sa gulo noong varsity player pa lamang siya ng Jose Rizal University noong 2022. Pangunahing balita. Ako ho ay personally hindi naniniwala na 25 ng Disyembre isinilang si Kristo o ang Kristo. Pero just the same, ako ho'y naniniwala sa Kanya bilang tagapagligtas, personal Lord and Savior. Gusto kong ibahagi sa inyo na alam nyo, marami ho sa ating mga kababayan ngayon narinig nyo ho yung balita, hindi ho nagpasko sa kanilang mga pamilya, mga tahanan. Sila ho nagdiwang munang Pasko sa evacuation centers. Marami sa atin nagdiwang ng Pasko sa mga kalsada, sa mga terminal, sa mga pantalan. Pero kung nasan man tayo ngayon, sana kung nasa better place tayo, alalahanin natin itong mga kababayan natin ito para naman doon sa mga binabanggit natin na atin hong mga kasama, kapamilya, kakilala na nasa sitwasyon na hindi nila inaasahan. Sa gitna ho ng very festive at joyful sana hong season o panahon. Kung marahil kayo ho o tayo ho ay nasa festive season, pero yung ating heart, uso yan di ba? Parang yung ating parang sabi nga ng mga tumatanda na ba, yung galing sa teenager years o galing sa 20s, maririnig mo yan parang hindi ko naramdaman ang Pasko. Well, that's valid. Yan ho ay ating emosyon at dapat ho nating aralin din kung saan nanggagaling at paano iproseso. Pero ito ho yung mensahe na ito hong panahon ng Pasko, regardless of your religious affinity, ay paalala na sa kabila ho ng mga problema, dagok at marahil kawalan ng pag-asa, ay mayroon hong paraan at may grasya para ho ma-reconnect tayo. At
may reconcile tayo doon sa pinaka-source na dapat ay totoong kaligayahan na hinahanap po ng puso natin kapag ganitong panahon. Ngayon, kung ang tanong ay bakit hindi ramdam ang Pasko, well, sabi ko nga, that's valid at dapat nating i-process, alamin kung bakit. Pero just to remind everyone kung ano ho yung totoong meaning ng paggunita ng ganitong araw. Yan ho muna ang kabuuan ng Christmas edition na ito ng DZRH 2x2. Pagpasensya nyo na ang balagoong. Sa alan ho ni Nakatunying, Anthony Tabernat ka, Jerry Baha. Ito po si Edniel Parrosa. Susunod ho programang Damdaming Bayan with Boss Dayo Macalma at Sister L. Elaine Apit. Happy Holidays! Oras! 1 minuto bago mag alas 8 ng umaga.